Nagpaalala ang Commission on Elections, COMELEC, sa mga kandidato at ahensya ng pamahalaan na tiyaking hindi magagamit ang pondo ng bayan para sa pangampanya sa darating na halalan, lalo na sa mga programang nabibigyan ng exemption mula sa election spending ban. Yan ang ulat ni Luisa Irispe. Huwag gamitin sa pangangampanya ang pondo ng bayan. Yan ang paalala ng Commission on Elections sa mga kakandidato sa halalan at pati na rin sa mga ahensya ng gobyerno na humihingi sa kanila ng exemption mula sa 2025 spending ban. Isa-isa na kasing naglalabas ng resolusyon para sa exemption sa spending ban ng ilang programa ng mga ahensya ng gobyerno at LGU ang COMELEC. Ilan naman sa mga nauna ng exempt ay mga programa ng DOLE, tulad ng TUPAD at iba pa. Meron ding mula sa Department of Health, National Housing Authority, Municipal Social Welfare Development sa Bohol, Department of Agriculture, BFAR, CHED at iba pang LGU. Hindi po magiging hadlang ang inyong Commission on Elections sa mga ayuda lalong-lalo na ipinapatupad ng pamahalaan sapagkat yan po ay isang pribilehyo na tinatanggap po nating lahat. Pero sabi ng COMELEC, hindi lang para sa mga kakandidato, kundi para rin sa mga ahensya ng gobyerno ang mga paalala nila hinggil sa spending ban. Sabi ng COMELEC, kung hahayaan ng mga ahensya ng gobyerno na mapolitika ang pamamahagi ng tulong, hahabulin nila ang mga opisyal na nasa likod nito. Once may nagreklamo sa amin na yan ay ginamit sa pamumulitika at yan ay pinabigay lang doon sa ilang grupo ng mga botante dahil yun ay supporter, pwede po namin ipatigil at withdraw anytime ang exemption. Hindi po absolute na nabigay mo na yan, wala nang bawian. Pwede po namin bawiin yun anytime. At pwede namin kasuhan yung mismong responsible ng mga opisyal. Ipinaliwanag naman ng COMELEC na para sa mga lugar na may kalamidad tulad ng sa Negros Island na magbibigay ng ayuda dahil sa pag-aalboroto ng bulkan, mas makabubuti kung ang mga tauhan na lang ng LGU o ahensya ng gobyerno ang mamahagi nito. Samantala, sa ngayon, wala pang natatanggap ang COMELEC na request for exemption mula sa mga programa ng DSWD. Pagdating naman sa pondo hinggil sa AKAP program ng DSWD, pag-aaralan ng COMELEC kung ito ay pagbabawal din ng 10 araw bago ang mismong eleksyon tulad ng ginawa nila sa AIX program. Ang AIX absolutely prohibited 10 araw bago mag-eleksyon. Tinanong tayo kahapon sa isang interview kung yung bang AKAP ay ipagbabawal din 10 araw bago mag-eleksyon. Pag-aaralan po ng komisyon kung ano ang tamang gawin dapat dito sa tinatawag na AKAP. Kung ito ba ay kaparehas ng AIX at kung ito ba ay dapat magkaroon ng same treatment ng AIX. Tatanggap pa rin naman ang request bago mag-January 12 ang COMELEC para sa mga nais magpa-exempt mula sa spending ban. Luisa Irispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.